What's up, schoolmates? So, grabe yun. Oh, nawala na yung energy nila. So, welcome sa isa na namang mainit, trending at makabayan na talakayan ngayong episode. So, continuing or actually, sisimulan natin yan sa ating first campus debate this 2026. At narito pa rin tayo sa puso ng Baliwag, Bulacan. At ito ang Mariano Ponce National High School! Sila ang mga Ponceñans! Wow! Ano ang tawag sa kanila? Ponceñans. Yes. Alam mo Love ba, that. Trish, no? Ang Mariano Ponce National High School ay hindi lang basta paaralan. Ito ay pinangalan sa isang makabayang Pilipino na si Mariano Ponce y Colleantes na nanindigan laban sa abuso ng kapangyarihan ng mga Kastila. Matalik rin siya na kaibigan ni Jose Rizal at co-founder ng La Solidaridad. Kaya perfect lang, no, na ang topic natin today ay isa sa pinakamainit na political issues ngayon sa bansa. Paano yung mainit? Paano yung mainit? Pinapawisan Pinagpawisan. Correct. True yan, James. So, syempre sa usaping kapangyarihan, pamamahala at kinabukasan ng demokrasya, kaya ito na nga yung question natin ngayon, di ba? So, related very much dun sa ating mga naging bayani ng bansa, Yes. kung ano nga ba yung pinaglalaban nila. Nakakatulong nga ba ang political dynasty sa tunay na demokrasya? Kasi may mga naniniwalang ito ay simbolo daw ng tiwala ng tao, syempre yung continuity ng serbisyo ng mga proyekto, ika nga, no? Yes. Ngunit, may mga nagsasabi rin na ito ay hadlang sa pantay-pantay na laban at mga bagong ideya o pamamalakad ng mga young leaders ng ating bansa. Totoo. Kaya naman sa episode na ito, no, hindi lang natin tatanungin kung sino ang tama o mali, kundi susuriin nating mabuti kung paano nakakaapekto ang political dynasty sa ating sistema ng pamamahala at boses rin ng mga kabataan. At dito na nga papasok ang main question para sa debate natin ngayong araw. Dapat bang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas? At unahin na nga natin sa panig ng naniniwalang panahon na para ipagbawal ang political dynasty upang mapalakas ang demokrasya at pantay-pantay na oportunidad sa pamumuno. Panoorin natin kung sino-sino sila. Hi everyone, I am Brasileir Santos. I'm 15 years old and I'm grade 10. Ang naging preparation po namin, individually po nag-research po kami ng sarili-sarili namin para po mas palalim pa po yung ideas namin about the topic. Hi, I'm Jacob Benasio H. Domingo. I'm 14 years old and I'm grade 9. Of course, I need to research po na connected sa mga topic. Hindi lang po ako nag-base sa isang topic. Siyempre, sa mismong topic po kasi is very malawak. So, kailangan po naming mag-research na malayo rin po sa topic pero connected pa rin po. As a group naman, we need to distribute our topics para sa mismong debate po namin is hindi po kami magkakaparehas ng sagot. My name is Arnold Jr. Miranda Moningas. I am 15 years old from 9 Alonzo. Ni-research ko po yung batas, kung ano po yung topic namin, and also kung ano po yung pwedeng mangyari kung ipapas po natin yung batas na to. Good luck po sa atin and may God bless us all. At mula naman sa panig ng naniniwala ang pagtakbo ng magkakamag-anak ay karapatan ng bawat mamayan at ang botante pa rin ang may huling desisyon. Narito sila. Hi everyone, I'm Jermaine Ragoro from 12 STEM and I am 18 years old. Nung nalaman namin yung topic namin sa debate, una, syempre natakot kami kasi paano namin ipaglalaban yung isang talamak na issue na yon kung nag-e-exist na siya. Hello everyone, I'm Francine S. Villaferte, 15 years old from grade 10 STE. Sa individual preparation ko po, ang ginawa ko po is normally basa po ng mga laws and articles po na pwede pong gamitin. And additional po din is yung paghahanap po ng loopholes about anti-political dynasty. Sa group discussion naman po, ang ginawa po namin is nagbatuhan nga po kami ng arguments ano po yung pwede namin isagot laban po sa kabila pong team. I'm Andre Salazar, 18 years old, grade 12 student here at Mariano Ponce National High School. Sana maging maayos yung laban, sana magkaroon ng exchange ng arguments ng maayos, and pareho naman nating gusto na magkaroon ng maayos na gobyerno, maayos na pamamahala, and kahit magkaroon ng pro side and con side, sana yung arguments ng both team ay matanggap ng isa't isa at magkaroon ng pagkakaintindihan kasi bawat side may punto and bawat side may pinagkukunan.
Sa pagbabalik natin ay sisimulan na natin ang makabuluhang bangayan dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates at nandito pa rin tayo sa Mariano Ponce National High School. Oy, wow! Gusto ko yung very on cue ang kanilang pagpalakpak, no? So, syempre, no, guys, I'm sure ready na kayo. Paalala lamang po na ito ay isang debate. Ideya lamang ang ating pagpapalitan, no, at pinag-uusapan. At para naman sa fairness ng ating debate, narito ang ating rules and mechanics. Panoorin po natin ito. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-3 miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. Ayan! Napakinggan na nga natin ang ating debate mechanics. Kaya naman, debaters, are you ready? Para sa ating unang tanong, dapat bang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas? Simulan muna natin, Russell. Hello? Kami ay naniniwala na demokrasya hindi lang para sa isang apelido. Matagal nang nabilanggo ang Pilipinas sa political monopolies. Ayon sa Article 26, Section 2 of 1987 Constitution na pinagbabawal ang political dynasty sa Pilipinas. Pero ang mga kongreso at kongresista ay patuloy pa rin nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ng mahigit 3 dekada na. Right. Maraming salamat, Russell. What do you have to say to that, Andre? At first glance, mukha naman talagang solusyon ng anti-political dynasty bill. But then again, hindi naman cause ng concentrated power ang apelido o kung sino man ang kadugo natin. Power comes from money, influence, and maling sistema. So, itong political dynasty bill natin na to, hindi niya sinusolusyonan yung endless dilemma sa Philippine politics, but binibigyan pa niya ng pagkakataon yung mga involved para mag-adjust, para mag-adapt sa kung ano yung bagong inano ng sistema para magtuloy-tuloy. Right. Maraming salamat, guys. And that's your opening statement. Punta naman tayo sa pangalawang tanong. Sapat ba ang definition ng political dynasty sa bagong anti-dynasty bill na pinopropose or isinusulong ngayon? O madali pa rin ba itong mapapaikot ng mga political families? Russell? Para sa akin, sapat ang definition nito na bawal ang political dynasty pero dahil sa bill pa lang ito, pinapasa pa ito at nagkakaroon pa ng endless na revisions tsaka ng mga screenings bago ito mapasa. At para sa akin, naniniwala ako na sapat yon para mas mapaayos at mas ma-integrate natin yung anti-political dynasty bill. Well, I like to disagree because yung bagong anti-political dynasty bill is full of loopholes. Hanggang first and second degree lang ang sakop nito. So kahit yung mga pinsan mo o yung mga extended families pwedeng tumakbo. And sinasabi rin dito na ang sakop lang nito ay the same position, same area, and same time. So pwede kang tumakbo sa ibang posisyon with the same area and same time. So nagkakaroon pa rin ng political dynasties. Hindi niya natutuldukan. Ngunit kung hindi natin ipapasa ang bill,
ang Kongreso ay patuloy pa ring mamumulitika o patuloy pa ring monopolize ang ano. Kaya hindi napapasa ang bill dahil sa mga kongresistang takot na ma-end yung kanilang dynasty. Dahil takot sila na may pasa ng bill para makontra sila, kaya hindi ito napapasa. Hindi ito pinapasa dahil halos karamihan sa mga politiko natin ay nanggaling sa mga political dynasties. Kaya hindi niya napapasa. Napakarami ng anti-political dynasties na nakatiwangwang sa Kongreso since 2004. And hindi siya pinapasa dahil hindi naman ito ang root cause ng dilema sa politika. Hindi ito ang root cause ng corruption, hindi ito ang root cause kung bakit maraming politiko ang hindi nakakapagsilbi ng tama. How can you say na nakakatulong or nakakatulong nga ba ang political dynasty sa dalawang aspeto? Continuity ng mga programa na kanilang pinapanukala o paano natin mabibigyang justification kung talaga ba siyang nagdudulot ng monopolyo sa kapangyarihan? Give me concrete examples. Andre. Isa sa mga example nito is yung nangyayari dito sa amin. Tuloy-tuloy yung nangyayaring sistema. And hindi naman subjective kasi ang nangyayari. Depende na yun kung magkakaroon tayo ng monopolyo and kung related ba yung mga tumatakbo. Kasi iba-iba naman ang nagiging projects, iba-iba ang nagiging programa ng iba't ibang politiko. So hindi natin masasabi na pag may pag may dynasty, Bagamat sinabi mo nga sa sitwasyon natin ngayon sa lokal, bagamat lagi merong mga programa at mga advocacies na ipapatuloy, ngunit hindi naman natatapos ang korupsyon doon na sinishade lang ng mga magagandang programa ng mga na sasangkot sa political dynasty para makapangurakot sila. Kahit gaano kaganda yung programa nila, meron pa rin sa loob na underground na nagkakaroon ng ng corruption. hindi ibig sabihin ng may dynasty, may korupsyon. And masasabi natin na subjective ang ginagawa ng iba't ibang politiko. Hindi natin masasabi na itutuloy-tuloy nila yung gagawin nilang proyekto kahit pa man magkamag-anak sila o kahit pa man related sila. So, hindi nasusolusyonan ng anti-political dynasty bill yung problema ng bansa when it comes sa politics. Pero survey shows na lahat ng mga regions natin na nakakasangkot sa political dynasty, sila yung mga poorest regions natin. Indicating na inaano nila yung power nila within their family para mas makapangurakot o para mas makapanggahid ng mga Pilipino. Well, I like to disagree because according to the Transparency International's Corruption Perception Index, nangyayari ang corruption even in presidential or Senate parliamentary and kahit sa lower governments, hindi natin masasabi na pag may dinastiya, may nangyayaring korupsyon. Kasi corruption is subjective and choice yan. Hindi yan basta kung kamag-anak siya, corrupt siya, dapat corrupt din ako. Dapat ba ganun? Pero nanggagaling ang korupsyon sa dinastiya. Kasi sabihin na natin na meron silang good cause. Pero halos lahat ng nakikita nating political dynasties ngayon ay meron silang intent na manggahid o intent sa corruption. No. Although there are some cases, but hindi ganun lagi ang case. Dahil iba't iba ang kagustuhan ng mga tao. And hindi naiimpluwensyahan ng kamag-anak mo o politika mo, lalo na kung totoo yung puso mo na gusto mo mag-service. Alright, sige. Palit muna tayo ng ating mga debaters. Maraming salamat sa ating first speaker. Paano naapektuhan ng political dynasty ang pagpasok ng mga bagong leader, lalong-lalo na ng mga kabataan? Toby. Yes, syempre po, sa dynasty, yung ibang mga gustong lumaban, hindi nibibigyan ng chance. Yung mga malalakas ng powerful na family, ang nabibigyan ng chance. And syempre nga, di ba, may mga taong gusto nila mag-service sa ating bayan. Eh yung mga ibang mga tao, pinipili pa rin yung mga most powerful. Eh yung most powerful na dynasty na yan, is, diyan yung nag-root cause, yung mga corruption, kickbacks, overpriced projects, ghost employees and vote buying. Yeah. Okay, maraming salamat, Toby. Francine. So let me ask a quick question muna. Was it really the political dynasty's fault or the institution's fault? Kasi first of all, hindi kasalanan ng mga magkakamag-anak na yan kung lumalaban sila. It is the institution's fault. Kasi kung binigyan nila ng chance or binigyan nila ng funds, yung mga gustong lumaban, then therefore makakalaban sila, di ba? So, hindi siya totally fault ng mga lumalaban na political dynasty. Yes, lumalaban sila kasi may pera sila. Pero, kung i-consider natin yung mga lalaban na walang pera, di sana binibigyan sila ng institution ng kakayahan para ilaban or para lumaban.
What can you say na hindi nila fault? 80% gobernador, 76% sa kongresista, 53% sa mayor, 40% naman sa vice mayors are come from the Fat dynasties. Why can you say na hindi nila kasalanan? It's their dynasty na nagkakaroon tayo ng Fat dynasties sa kanilang mga pamilya. And also, dahil sa mga dynasty na yon, yung mga root problem natin, doon casually nagkakaroon ng mga Kaya ako nasasabi na hindi nila kasalanan kasi yung COMELEC yung may handle ng election, di ba? So dapat na-check ng COMELEC yung kung magkakamag-anak sila. Kung magkakamag-anak sila at gusto talaga nila ipatupad yung anti-political dynasty, then therefore, dapat yung COMELEC is merong power para tanggalin yung mga yon. and also po, kung pwede na mga powerful na dynasty na yan, kausapin yung mga COMELEC kasi kadalasan yung mga dynasty na yan, kinakausap yung COMELEC, may power sila para kausapin yung nag-dictate ng election. Pwede nilang mag-cheat dyan sa elections. It could be vote buying. Nagkakaroon ng vote buying dyan. Lalo na kung sa mga Alright? Francine? Bigyan mo ako ng concrete proof. Kasi with your assumption, or yan sa sinasabi mo na yan, mahina yan kung titingnan natin that not all people or not all politicians are corrupt. Hindi lahat sila bumibili ng boto. So, give me a concrete evidence, a concrete example nun. we're focusing nga dun sa mga dynasty, which is, yung mga dynasty na yun, ginagamit nila yung power nila para mag-exploit, para mag-vote buying dun. Ayun, dun tayo nakafocus, hindi tayo sa ibang mga officials, doon tayo sa family, nag-vote buying, and also sa COMELEC. Chinecheck nila sa under the table kung chinecheck nila kung nanalo yung nag-vote buying. Okay. So sinasabi mo, di ba yung COMELEC yung nag-check under the table? Kung sila nga, bakit parang ang dating kasi ng statement mo, hina-highlight mo pa rin na lahat or majority of the political dynasty family is nagbo-vote buying. Since we have no concrete proof, kahit alam natin at talamak ang vote buying, hindi natin masasabi na ganun yan. Saka according sa LGU 1991, yung mga tao is may karapatan na bumoto. They have the sovereign right sa bumoto. So kung sinasabi mo sa vote buying without concrete proof, parang dinidisregard mo yung karapatan ng tao na bumoto sila para sa sarili nila. We are a democratic country, hindi tayo dictatorial. Yung kagustuhan ng tao, yung sinusunod ng gobyerno. We are the ones na may kapangyarihan dito, hindi yung gobyerno. May nagsasabi na ang anti-dynasty law ay pwedeng ma-violate, ito, jumping off from what you said, ma-violate ang right to vote or yung karapatan ng isang tao na tumakbo para sa opisina. Ano ba ang mas importante? Fairness or kalayaan ng taong pumili? Again, ano ang mas importante? Is it fairness para sa pagboto o pag-run for office or is it yung kalayaan ng mga taong pumili kung sino ang boboto nila regardless kung nasa parehong pamilya yan or hindi? Toby. Yes, let's go dun sa kalayaan pumili ng bumoto. At sa mga tao kasi we need to pick na karapat-dapat dun sa position na ngayon na kaya nilang mag-servisyo sa ating bayan. Hindi yung iisang pamilya lang yung tumatakbo sa position na to. Kailangan kung sino yung karapat-dapat talaga, hindi yung example sa mga outside na politician. Pwede yun, and of course na kung may goods silang bibigay sa How ating can you bayan. say na walang ginawang tama yung mga may political dynasty? Ay, di ba nga may mga proofs tayo, may mga reasons tayo na kung bakit ang political dynasty ang nagkakaroon ng mga problems sa ating bayan. Pero ano ba nga, according sa sinabi ni Kuya Andre, mas marami pa yung mga non-political dynasty na tao, yung politician yung gumagawa ng mas maraming against the law or let's say corruption. Mas marami pa yung mga non-political dynasty kaysa dun sa mga may political dynasty. Sinasabi ko na kayo, di ba? Meron tayong, according sa studies, marami ang Fat dynasties kesa dyan sa mga politicians na out of iisang member lang sa family nga. Yes, marami sila. Pero it does not mean na i-disregard natin yung fact na mas marami pa rin mga non-political dynasties na tao yung gumagawa ng corruption or yung mga against the law nga na sinasabi ko.
Thank you, guys. O sige, palit muna tayo ng ating speaker. Kung bawal lang ang sabay-sabay na pwesto ng magkakamag-anak pero pwede silang magpalitan ng posisyon, masasabi ba nating epektibo ang batas na ito? Asher. I think naman sa mismong bill, ayun ang nakastated. Pero again, it's still a bill. Pwede pa natin siyang i-improve to fourth degree ng family natin. Kumbaga, hindi lang siya sa second degree. Pwede pa siyang itaas kung sa totoong gusto natin na mawala yung mga political dynasty dito sa bansa natin. Ikaw na nga nagsabi na pwede ito maging bill. So madami itong loopholes. Katulad ng pwede pa rin siya ipasa sa mga kapatid, sa mga pinsan na pwedeng mamuno sa iba't ibang lugar. And sabi din sa Article 2, Section 26, the Constitution of 1987, na no banning. So walang concrete evidence na pwedeng mag-ban yung mga pwedeng iba yung mga political dynasty kasi sabi nga doon, no banning pa, bill pa lang siya. So wala pang effective na mismo Okay, so syempre nga, maraming loopholes. So of course, hindi naman pwede na ipasa na agad natin tong bill na to as a law kung marami pa siyang loopholes. Again, ang loopholes, pwede natin tong i-resolve bill na sa pamamagitan ng deliberation. Hindi natin to pwedeng itapon lang basta-basta. Dahil nabanggit mo kanina ang banning, so ano ba sa tingin natin ang posibleng reforma na talagang gagana sa ecosystem na kagaya ng ating bansa? Is it total ban? Is it term limits, which is yun yung nangyayari ngayon, or mas mahigpit na party system? Ano ang posibleng reforma? Total ban, term limits, or mas mahigpit na party system? Defend. Asher. I think mas maganda po yung mas mahigpit na total ban system kasi mas mapaprovide po natin yung ibang leaders na mas matumakbo sa kanilang mga piling lugar. And actually, mas better pa pong magkaroon tayo ng ibang leaders kaysa sa paulit-ulit na lang na apelido na mas may maganda namang quality kaysa sa mga previous leaders na naghahari na sa isang lugar. Kung total ba ng sinasabi mo, nasa na may free will ng mga ibang candidates? Nasaan yung free will nila para tumakbo? Kung ibaba natin sila, nasaan yung kakayahan nila para tumakbo ulit? Alam naman natin sa LGU, yung 1991 bill nila, it's provide the stability and continuality na hindi lang yung political dynasty ay may standard, ay may reform na kaya nilang i-continue yung mismong project nila. Kaya kung iisipin mo, kung ibaban, isipin mo naman kung nasan yung free will ng mga tatakbo. If we're going to talk about democracy, I think sa tatlong dekada nang namumuno ang mga political dynasty, I think meron naman sigurong proof na hindi naman lahat ng political dynasty is maganda yung naging resolba sa isang lugar. So again, mas maganda na i-total ban na yung mga political dynasty to avoid na i-lead nila yung isang lugar or pagharian nila yung mga lugar na walang power. Paano mo naman nasasabi na pinaghaharian nila isang lugar o may power? Nakikita din naman natin sila kung paano sila mag-evolve, paano sila uunlad, di ba? Kung isipin mo lang power, injustices, kung yun lang isipin mo sa political dynasty, sana lakihan mo yung utak mo na hindi lang yun yung mismong nandun kasi nandun yung political dynasty kasi nandun yung stability, yung formation ng mismong project nila. Kaya nila may political dynasty kasi gusto nilang ipatuloy yung project ng mismong family nila o yung kamag-anak nila. If we're going to talk about that again, sa mga loopholes, I think we should improve our IRR, Implement of Regulation and Rules. Kumbaga, bakit hindi natin mas higpitan yung standard sa mga tumatakbo? Kumbaga, hindi na lang puro pa ulit-ulit na apelido. Kumbaga, bakit hindi natin i-improve yung system natin kaysa paulit-ulit na lang? Kumbaga, bakit hindi natin i-alis yung political dynasty sa sistema natin sa nangyayari sa bansa ngayon. Kasi political dynasty is one of the reasons kung bakit may corruption dito. Hindi ko sinasabi Ano pa silbi nung Republic Act 766 kung alisin natin yung free will ng mga tao? Alright, maraming salamat. Palitan ulit natin, Asher and Jermaine. Paano masisiguro na ang political dynasty law or anti-political dynasty law ay hindi magiging selective or gagamitin sa pampolitical na ganti? Rosel. Para sa akin, mas i-integrate yung nung rules and regulations nung bill. For example, here in the local settings, sabihin na natin na nasasangkot siya sa political dynasty. Bagamat napakarami niyang nagagawa, napapaunlad niya ang
Pero sa likod nun, nandun pa rin yung korupsyon na kaya lang sila gumagawa ng mga projects nila dahil mas malaki yung mas makukurakot nila. Okay. Well, I'd like to disagree. Kasi malalaman natin na effective yung magiging bill. Depende yun, nag-vary yun sa kung paano ilalapat o kung paano i-implement. Dahil ang bill na to, papel lang siya kung hindi naman mailalapat ng maayos. And ang hinihingi natin dito ay mas maayos na reforma sa sistema, mas maayos na pamumuno sa politika. And hindi naman pag sinabi na may dynasty, pangit na. May mga instances na may dynasty nga, pero maganda. Maganda yung plataforma, maganda yung mga programs sa government. Kaya ini-introduce namin ang anti-political dynasty dahil para magkaroon ng mga bagong ideas, bagong projects, and bagong sites sa isang lugar. For example, sa Congress natin, kung pare-parehas na pangalan na lang yung narinig natin, pare-parehas na apelido, it's no longer democracy, it's political dynasty. Paano mo naman nasabi na political dynasty kung malaya naman tumakbo yung mga ordinary citizens? Malaya naman ang lahat. Hindi naman natin sinasabi na kung may kamag-anak ka sa politika, dapat ka na rin tumakbo sa politika at dapat iyon lang ang iboto natin. Mag-vary na yan sa kung paano yung voters education, kung paano tinuturuan ng government yung mga tao na bumoto ng maayos. Dahil hindi naman pag sinabi natin na tumakbo yung isa, mananalo agad eh. Dahil nagdedepende pa yan sa kung gaano katalino yung mga botante natin. Okay. Matalinong botante daw ba talaga ang botante ng Pilipinas? Okay, Razel. Paano naman kung walang integridad ang ating mga botante? Sa political dynasty, sabihin na natin na local setting, ine-exploit niya yung resources ng isang province para makapag-vote buy. Merong mga nasasabi na gumagamit sila o gumagastos sila ng milyon-milyon para lang may pangbigay sa mga botante nila. Paano masasabi na education kung edukado nga yung tao pero wala naman siya integridad na iboboto lang niya yon para sa pera? Yes, we can blame the politician, pero problema to ng institusyon. Dapat mas mahigpit ang pinapatupad nating batas para hindi mangyari yung mga vote buying na to. Dahil ano naman yan, hindi natin may iwasan yan, lalo na sa panahon ngayon. Gusto ng tao ng pera, and hindi nila matatanggihan yan. And dahil nga sa sistema ng ekonomiya natin ngayon, mahirap kumita ng pera. At problema ng institusyon na dapat magkaroon ng mga concrete na batas para mahinto yung ganitong sistema. Alright, sige. Dagdagan natin ng question, okay? May mga debates kung paano papalawigin ang scope ng anti-dynasty bill. Dapat bang isama pati mga appointed positions sa ban? Or enough na ba na sa selected positions lang? So it's given all or nothing. Razel. Kung ako ay nasa Senate, I would go for na pati yung mga appointed officers dahil sabihin natin sa ang presidente natin, nanalo siya sa president. I-appoint niya yung tao na to para mas lumawag pa yung power nila over certain offices. Mainam na yung selective, enough na yon para hindi natin malimitahan masyado kung sino lang yung mga tatakbo. Lalo na kung totoo naman yung plataforma nila, may puso sila para maglingkod. Hindi dapat iban lahat at isa lang dapat sa isang pamilya ang nasa gobyerno. Lalo na kung may mga ideya naman yung kamag-anak niya na hindi natin mailalapat ng maayos kasi nililimitahan natin yung pagtakbo niya sa gobyerno. Eh kung sinasabi mo na selective lang, paano kung, sabihin na natin maayos o hindi kasama ng mga political dynasty ang namuno o napanalo sa mga selective positions, ganun pa rin yung mangyayari. For example, si president natin, kahit yung mga senate niya, hindi kasama sa political dynasty or hindi nila ka-goods, ganun pa rin yung mangyayari kung mag-appoint sila ng mga appointed leaders or appointed offices. Siyempre, magte-take control pa rin sila o yung kung ano man yung mga gusto nila. No, that concentration na ng power yon, and yun ang dapat nating bigyan ng solusyon. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na dapat ina-appoint siya, dapat doon tayo magkaroon ng regulations and law na hindi dapat concentrated yung power sa isang pamilya. Yun nga yung isinasaad sa bill na para hindi yun nga yung sole purpose ng bill para ma-end natin yung political dynasty and hindi ma-concentrate yung power through certain families. Concentrated power is not caused by political dynasty. Cause yan ng maling sistema.
kahit naman hindi ka nanggaling sa political dynasty, you can concentrate your power, you can influence. And hindi mo pwedeng sabihin na pag galing ka sa Dynasty Bill, concentrated yung kapangyarihan nyo sa paglilingkod. And ayun ang dapat nating bigyan ng solusyon. Ayun ang root cause ng dilemma when it comes to Philippine politics. Hindi ba nag-initiate tayo ng step to end? Hindi naman natin ma-end ang lahat ng problema or even corruption with just one law. Kaya nga, merong mga law sa Pilipinas para merong mga certain sila na mga topics na siniresolba para tulong-tulong sila, para mas maganda and a Then hindi progressive dapat country. anti-political dynasty bill ang pinaprioritize natin. We should prioritize building bills para sa transparency, para sa mas maayos na pamumuno. Hindi dapat political dynasty ang ginagawa nating number one priority na dapat maipasa dahil hindi naman ito ang root cause kung bakit nagkakaroon ng mga corrupt officials. Sa tingin mo bakit hindi napapasa yung mga bill? Dahil sa mga Senate natin na patuloy pa rin nangungurakot, patuloy pa rin pinoprotektahan yung dynasty nila, patuloy na pinoprotektahan yung power nila. Yes, that's correct. But hindi lagi ganun ang case. Dahil corruption is subjective. Kung kagustuhan yan, kahit na sino pa man ang kamag-anak mo, kung corrupt ka. Hindi mo pwedeng sabihin na corrupt yung pinsan ko, dapat corrupt din ako. Hindi Ito nga dapat kung ganun. magiging corrupt ako, syempre, mag-a-assert pa ako sa more power. Mas ihuhubog ko pa yung mga ascendants ko para sa political. Okay, sige, awat. Bilang mga kabataan at estudyante, ano sa tingin nyo yung role nyo na mas papalakasin pa yung demokrasya sa bansa? Kahit may dynasty man or wala. Kasi ito yung parang central topic ng lahat eh. Parang, democracy, it's the voting, it's the freedom. So how can you protect it as students? Rosel? As a student, kaya tayo nag-aaral dito na natututo tayo ng mga education, mga voters' rights. Kaya sa Mariano Ponce, nagkakaroon ng mga seminars and para mas mapano natin yung voters' rights ng mga estudyante natin. Nag-aaral tayo para mas magkaroon tayo ng contribution sa Pilipinas para mas maano natin yung progressive country natin at malaman natin na kung sino ba ang tamang iboto at magkaroon tayo ng integridad. As a student, we can influence others, such as our peers, our friends, and even our teachers. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat ay yung maturuan natin yung mga botante. Dahil nasa botante ang kapangyarihan sa pagbibigay ng public seat. Ayun ang pinaka-importante sa lahat and that should be the priority of the government na bigyan natin ng edukasyon ang mga botante. Dahil hindi lahat ng botante ay knowledgeable, hindi lahat ng botante ay maalam sa lahat ng tumatakbo, hindi lahat ng botante ay nagkakaroon ng karapatan para iboto kung sino yung gusto nila. Ganyan ang ginagawa ng mga sangkot sa political dynasty dahil takot sila na malaman ng mga estudyante o ng mga botante kung ano nga ba yung ginagawa nila na hindi nila alam kung ano yung dapat nilang iboto, kung ano nga ba yung mga qualifications to be a leader. Hindi lang sa political dynasty to. Ang tinutuputo natin dito, kailangan natin ng law na kayang sakupin ang lahat at hindi lang ang dynasty bill dahil hindi lang naman sa mga dynasty bill lang gagaling yung mga politikong gustong hindi maturuan yung mga boboto. Alright, maraming salamat sa ating mga debaters, no? Okay, so James, no, bago natin i-reveal ang ating best speaker, so sisimulan ko muna sa closing statement. I needed to hear one summary statement from all of you. Why do we need the anti-political dynasty bill? At bakit hindi solusyon ang anti-political dynasty bill sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa? Simulan natin sa closing statement ng ating leader, Rosel. Na kailangan nating may pasa ang anti-political bill. It serves as an initiative para sa pagbabago ng Pilipinas. Dahil kung patuloy pa rin nating minumungkayo, patuloy pa nating sinusuportahan ang mga politikong kurakot o sabihin na nating mga may masamang intention sa Pilipino, patuloy lang tayong patuloy bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga politikong iyon. Anti-political dynasty bill does not put a concrete solution to the dilemmas of our government. Kung gusto natin ng mas maayos na government, then we should pass laws na tumatalakay o huhuli sa lahat ng sangkot sa alumang krimen na nagpapabagal ng sistema natin. And anti-political dynasty bill should not be a priority dahil hindi naman lahat ng nasa political dynasty ay masama at
nagkakaroon ng negatibong epekto when it comes to our democracy. Ang kailangan natin dito ay empowerment sa ating voters as well as dun sa mga politicians na tumatakbo na maglingkod ng tama. Right. Maraming salamat sa ating mga speakers. Marami kayong mga solid na puntong nailabas, no? So it begs the question talaga, who is the problem? Is it the voters? Or yung mga niluluklok natin sa pwesto? Who really is the problem, di ba? So para mas iintindi pa or mas mapapaintindi pa natin itong topic na to, no? Susunod naman na ating maririnig ay ang boses ng ating mga audience, no? So ready na ba ang audience dyan? Nakinig ba kayo? Nag-notes ba ang lahat? May notes na nga ba ang lahat? So, maraming salamat ulit sa mga estudyante ng Mariano Ponce National High School. At, wait guys, because ang tatanghaling best speaker ng ating episode na ito ay malalaman ninyong lahat. Pero lahat ng ito ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates. What's up, schoolmates? Nagbabalik tayo dito sa Mariano Ponce National High School. At ngayon naman, titignan natin at susuriin natin kung ano nga ba ang opinion ngayon ng mga audiences natin dito. Handa na ba kayo? Ayan, magtatanong tayo sa mga audiences natin kung sang-ayon ba sila sa pagbabawal ng political dynasty o hindi. Sino rito ang gustong sumagot sa tanong na yon? Ayan, halika dito, Dil. Halika. Yan. Gusto ko yung mga matatapang eh. Gusto ko yung full conviction ka sa pagsagot. Okay, ulitin ko ang tanong. Sang-ayon ka ba sa pagbabawal ng political dynasty o hindi? I actually strongly believe na dapat pong tapusin na yung political dynasties. But kagaya nga po ng I don't think na yung bill po na ito, yung anti-political dynasty bill, is the right solution to stop political dynasties. And there is also this point na hindi po political dynasties yung main source or yung root cause ng corruption here in the Philippines, which is why, although I agree na kailangan na siyang patigilin, meron din pong ibang main focus or paano ba sasabihin yun? Meron pong ibang root cause na dapat nating i-prioritize if we want to truly stop corruption here in our country. Ayan, maraming salamat, no? Maraming salamat. Ngayon, kukuha pa tayo ng isa pang idea or insight about it. Once again, ang question is, sang-ayon ba kayo sa pagbabawal ng political dynasty o hindi? Dito naman sa side na to, sino ang gustong sumagot? Anyone can answer. Ayan, gusto ko yung side na to matatapang eh. Meron ba dito? O sige, dito muna tayo sa side na to. Please come down here. Hindi po dapat tinatanggal yung political dynasty kasi gaya nga po nasabi ng mga debaters po natin kanina, gaya po ni Kuya Andre, hindi naman po kasi sa title lang po, porket apelido, corruption, hindi po natin masasabi na yung apelido, yung isang apelido na to, yung pamilya nito, corruption, hindi po kasi po, sa gaya nga po nasabi ulit po nila, choice po ng tao yon. Kung corrupt po yung iba, hindi naman po siguro na ilalaan po nila yung buhay nila doon, na iidolo nila yung mga corrupt na yon. Kumbaga, hindi po nila i-align yung mga decision nila sa ibang tao kasi in the end of the day po, may mga sarili po tayong decision na dapat nating ginagawa at isinasaalang-alang para po sa ikabubuti ng lahat. So para po sa akin, hindi po pwedeng hindi rin po tanggalin. Kumbaga, gaya nga po nung mga, sabi din po nila, higpitan lang po siguro yung mga sistema po natin kasi yung political dynasty po, hindi po siya yung sagot po sa bawat dilema kasi marami po tayong dilema gaya ng kahirapan, corruption na minsan nga po nag-uugat sa mga political na ganon. Pero meron din pong political na hindi galing sa political dynasty na corrupt din po. Kumbaga decision po talaga siya ng tao at nasa tao din po, taong bayan din po yung power po. Ayan, maraming salamat sa mga tapat at matatalinong saloobin. Yes. Yan. O, diba? Kita na- Satisfied ba tayo sa Totoo. answers ng lahat? Well, kita naman natin no, sa mga kabataan na may paninindigan talaga sila. Kaya Correct. naman, alamin din natin ngayon kung sino sa kanila ang best speaker for today's episode. Ang best speaker for today's episode. Guys, first of all, kudos at maraming salamat sa ating mga naging debaters because you were very brave to Yes. share your ideas, no? At lalo-lalo na in the face of
syempre, powerful figures sa ating bansa, di ba? To be able to name and identify, that's a huge courage already. Totoo. Pero, guys, kapag nagpili tayo ng ating best speaker, hindi natin sinasabi na sila lang yung nanalo. 'Di ba? Ang goal natin is mapakita sa inyo na valid lahat ang inyong mga opinion. Ang ibig sabihin lamang po ng ating best speaker ay mas malinaw, mas convincing ang kanyang mga naging argumento ngayong araw. And now, let's reveal, sino nga ba ang inyong best speaker? Sino ang Sino? best speaker? Razel? Okay. Ayan, malalaman natin yan sa ilang sandali na lamang, kaya't kumapit ang bawat isa. Hawak kamay, guys. Hawak kamay. Because ang best speaker ng episode natin ngayon ay walang iba kundi si Francine S. Villafuerte. Francine! Francine! Congratulations! Francine, is your mama proud? Surely. Wow, surely. Mama ni Francine, please, paki-comment po down below kung proud kayo kay Francine. Thank you so much, Francine. Congratulations. At congratulations muli sa ating mga naging debaters for today dito sa Mariano Ponce National High School. Ayan. Yan, once again, maraming salamat po. You know what, Trish? Yung napulot ko ngayong episode, no, importante talaga na kinukonsider natin yung nararamdaman ng iba. May mga arguments doon na nagsasabi na sa ibang pamilya nag-work ang anti-dynasty. Paano naman yung mga provinces, yung mga cities na hindi nag-work ang anti-dynasty? How about their lives? How about their miserable lives? Paano naman yung... Kasi every lives matter, diba? So, kung may mga taong nakaka-experience ng hindi magandang pamamalakad ng anti-dynasty or hindi maayos ang pamamalakad ng pamilyang yon, papaano sila? 'Di ba? And also, hindi naman ito sinisira ang pagiging demokrasya ng pagiging Pilipino eh. It's about protecting the everyone to vote and to participate. Kasi parang more like ang mga tao nagiging spectator na lang eh. Kung sino yung nandyan, sila na lang iboboto. Which is, pwede naman sila na sila mismo ang iboto. 'Di ba? Kasi dahil nga sa anti-dynasty nakikilala ang pamilya nila, no. Papaano naman yung mga mamamayan na normal na tao na gustong mamuno, 'di ba? Paano sila? Kasi ang mga pamilyang ito ay kilala na. May mga power and may mga connections, money, resources. Papaano naman yung mga taong wala na gustong mamuno, maging servant sa public. Correct. So Correct. ganun yung mga points ko na parang kasi sa panahon ngayon nawawala na yung mga gustong tumakbo na tricycle drivers. Correct. Na mga na maaaring mamuno naman at may kakayanan naman para mamuno. So Correct. parang nababasag yun. Yeah. Actually, sa episode na to, mas na-feel ko na malayo pa sa isip ng mga kabataan kung ano Yes. talaga yung meaning ng voters education, ha? So, when we say voters education, hindi siya prevention na magluklok ng mga maling tao. Actually, siya yung unang step para maging mas matalino tayong Right. mga mamamayan, 'di ba? If you have standards, if you have principles, prinsipyo, integridad, masyadong matayog yung word na yun eh. Pero sa mga kabataan, imagine mo, ang mama mo, yung healthcare system niya, nagkasakit siya, pero dahil hindi maayos yung pamamalakad sa inyong lokal, ay hindi siya nabigyan ng tamang serbisyo. But do we point it out na it's because of political dynasties? It's not mutually exclusive. So, I think the first thing that we should address is how do we vote as Filipinos, 'di ba? Yes. Tama ba yung mga niluluklok natin sa posisyon? Kahit magkapareho sila ng apelido, kung nakikita natin ang tamang progreso or at they walk the talk, ha? Hindi yung pinangako, tapos pagdating sa susunod na eleksyon, pag binilabas natin yung records, walang nagawa. 'Di ba? So voters education is first. Second, when it comes to freedom is such a loosely used word. Yes, Laging always. sinasabi, dapat may kalayaan tayong bumoto. Pero matalino ba tayo bumoto? Matalino ba ang mga niluluklok natin sa pwesto? Or inuutakan lang ba tayo? Yun ang dapat natin tinatanong, 'di ba? And lastly, anti-political dynasty bill is not the end-all be-all solution. Pero, Yes. it shows us na walang pangil ang mga institusyon sa bansa. COMELEC, have you ever seen an actual proof that they have disqualified a specific candidate because there is a conflict of interest? So that's a burden of proof to the institutions. So the system is flawed,
pero you want a watered-down bill na mapasa siya. And ang gagawin lang nila ay hahanapan lang nila ito ng butas. So ano ang solusyon? Maging matalinong botante. Yun ang solusyon para maging maunlad ang bansa. At nagsisimula yun sa mga kabataan. So choose wisely, guys. Hindi siya, porket binigyan tayo ng pera, binigyan tayo ng ayuda, yun na ang solusyon para sa lahat. 'Di ba? Ang gusto natin, magandang edukasyon. Tamang pagpapasahod sa mga guro. Tamang edukasyon para sa mga kabataan at tamang oportunidad para pag graduate kayo, matalino at able-bodied ang ating mga manggagawa. 'Di ba? Para maiangat natin yung uri ng pamumuhay na meron sa bansa. And it starts with you because you are all leaders already. So influence wisely and choose your voters and choose your officers wisely. Ayan, ang dami ko nasabi, 'di ba? Because yun nga. At once again, sana na-involve din kayo. Maraming salamat sa Mariano Ponce National High School. 'Di ba? Sa mainit na pagtanggap, di ba? Sobrang init. Sa sobrang init, medyo pinagpawisan ako sa topic natin today. At syempre, pagpapatunay na syempre, buhay na buhay ang diskurso sa pampolitika at syempre sa pang-ekonomiya ng ating mga kabataan. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much, Thank you so much, Mariano Ponce!